Morning, Ted. Morning, DJ, Chacha. Opo, Magandang umaga po. salamat sa panahon. Congressman, sorry to keep you waiting. Congressman, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagbinbin muna ng executive sa pagpapatupad po noong poder na ibinigay ng Kongreso sa Presidente para nga po bawasan o isuspend muna ang excise tax on petroleum products? Dalawa yung sinuspend doon, Ted, no? Yung LPG at saka kerosene. Of course, disappointed tayo kasi may expectation tayo na nung hiningi nila yung power na yan, ay kasama dyan yung premium at saka yung diesel. Which in reality is like almost 82% ang kabuuan ng excise tax na nakukolekta. Pero ang malinaw dito, dalawang bagay. Una, hindi pa tapos kasi yung power is still there. Meaning, they can actually suspend yung diesel at saka ang regular gasoline. Pwedeng today, pwedeng next week, pwedeng sa biyernes. So that power continues to be there. At yun ang itatanong natin today, no? Tatanong natin kung anong naging basihan pagdating dyan, kung bakit ito lang ang nauna at meron pa bang kasunod. At ang pangalawa is, naghahanap talaga tayo ng iba't ibang pamamaraan na conscious din tayo na ayaw naman natin bumagsak ang koleksyon ng gobyerno. Pero nakikita kasi natin nagkakaroon ng windfall ang gobyerno dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. So ibig sabihin, dahil 12% ito, mayroong silang kinita na dagdag na otherwise hindi nila makokolekta kung hindi nagtaas ang presyo ng gasolina. Okay, ating pong himayin po lamang ito. No, ho? Walang question, LPG, kerosene po, binawasan nga agad-agad. Hindi na po nagpapatupad ng excise tax. Pero sabi nga ng iba, yung LPG po, ang iba dyan kumukonsumo isang tangke isang buwan. No? Yung kerosene po, sino ba gumagamit ng gas ngayon? Oo. Yung diesel po So, at gasolina, ito po ang sinasabi ng taga-DBCC, yung USEC ng DOF. Hindi ko ho kung kaya yung tanggapin to ha. Kaya daw po malabo na sila po ay magsuspinde ng koleksyon ng excise tax sa diesel at gasolina dahil if we provide this excise tax break for diesel, ang pinakamakikinabang nito, the richest of the rich, 85% daw po ng kumukonsumo ng diesel ay mga mayayaman at 50% daw po sa gasolina ay mayayaman. Di ba nagkaroon kayo ng malawakang hearing dito bago nyo ito pinagkaloob sa Presidenteng Power? Ano ang inyong reaksyon doon? ang pinagbabasihan nila dyan is yung Family Income Expenditure Survey o yung FICE. Ito yung isang napakalawak na survey na sabi ko nga, kailangan natin himay-himayin dahil doon sa survey, tama naman, hindi naman ang pinakamahirap, di naman nagpapagasolina. Pero ang pinakamahirap ay sumasakay ng jeep. At ang jeep ay apektado ng diesel. At ang iba't ibang industriya ay apektado sila. Partikular na yung ibang mga sektor labas sa gasolina. Ibig sabihin, tumataas ang presyo ng bilihin ng bigas lahat dahil sa pagtaas ng gasolina. So, they may not be direct consumers of diesel and gasoline, but they are obviously directly affected dahil sa pagtaas ng presyo ng ibang bilihin dahil sa pagtaas nga ng gasolina. At more importantly is, nakita natin na may makikinabang ba rito mga mayayaman o middle class kapag across the board ay inimpose natin. Opo, makikinabang sila. Pero sa pangkalahatan, mas nangangailangan o yung effect kasi ng oil price hike, mas matindi ang epekto sa mga mahihirap kaysa dun sa mga mayayaman. Tama, tinatamaan ng mga mayayaman, pero pagdating sa mahihirap, in terms of erosion o yung kawalan ng kanilang overall na kinikita, ay halos kalahati niyan ay nabubura. So sila yung kinakailangan talaga natin pagsakripisyohan. So kung may nakikinabang man po ng middle class o na hindi dapat, kabahagi po yun. Ano, ha? Ibig sabihin, kasama no yung sakripisyo natin because besides, maiksi lang naman po yung suspension na hinihingi natin. Hindi naman po pang mahabaan. Pero ang counter-argument po dyan is, siyempre gusto nila na kung ano man po ang dagdag na makokolekta, ibigay na lang natin talaga doon sa pinaka-apektado. Oo. Pero nakikita po natin at yung po ang ating sinusubukan is effective ba yung ayuda program at kung ano yung may tutulong namin para maging matagumpay ito. Congressman, pwede ba nating paliwanag? Ano ba definition ng mayaman? Opo, sa panig po ng DBCC, baka pwede nyo maiklaro po lamang ito. Kasi, Congressman, ang meron ho bang hulugang kotse
na middle class. We also, tama ho ba na ang bulto ng taxes na nakukolekta ng ating gobyerno ay mostly nanggagaling po sa mga middle class, di po ba? Tama po yan. Okay, opo. Tama po yan. Okay. Yun ho bang may hulugang kotse, either yaan po di gasolina o diesel, mayaman na ba ho ba yung mga taong yon? Ito ho bang nagmamaneho ng segunda mano na pinaghirapan nilang mga Fortuner o Montero o anumang pong mga sasakyan na diesel, mayayaman na ba yon? Pwede ba natin ma-define muna ano ba definition ng gobyerno sa mga taong mayaman? Ang tinitingnan yata nila dyan, Manong Ted, is yung tinatawag natin na yung deciles pagdating sa ating economic population. Hinahanti po yan sa 100%. So tinitingnan po natin dyan ang pinakamahihirap o yung mahihirap is yung lower 20 to at most 30% ng populasyon. So tinitingnan nila dyan na ang middle class is above the 30% sa pinakamababa, paakyat po. Pero kitang-kita lang naman po natin, hindi lang po yung mga may sakyan. Paano po yung mga may single na motor? Yung nagpapakahirap po dahil sa hindi makasakay sa public transportation ay nagkakandara pa magkaroon ng motor na hinuhulugan, second hand pa iba dyan. At minsan hindi sila makabayad. Ito yung mga taong nangangailangan ng saklolo. At sa tingin natin, ito talaga yung dapat at dahilan kung bakit natin dapat isuspend. So, hindi po ako naniniwala na mga mayayaman. Karamihan po na gumagamit dito ay talagang isang kahig, isang tuka, isang hakbang na lang patungo sa poverty line. Kapag nagkasakit ang isa sa pamilya nila, datos po ito. Isa lang pong magkasakit dyan ay babagsak. Ito pong nasa fourth at fifth decile, yung nasa baba po ng 50%. May magkasakit lang po na isa dyan, kinabukasan, bagsak sila, papasok sila sa poverty line na po. Okay, kasi po pati sa ayuda, yung mga taxi driver po tsaka TNVS, ito ho ang mga gasolina ito ang kanilang kinukonsumo. Ito ho bang inyong hearing na ito, ano pong inyong gustong mapagtanto at malaman concerning po dito nga sa pagpapatupad ng gobyerno ng mga ayudang ito at yung nga pong dapat nga sana ay ginagamit na poder to suspend excise tax on all fuel? In fairness po sa ating pamahalaan, dalawang hakbang po ang ginagawa, no? Ang una po ay yung direct subsidy o yung emergency room ng mga pamamaraan. So ito yung pagtulong para ang ating transportation sector ay patuloy na tumakbo. Kasi oras na huminto po ang jeeps, oras na huminto po ang ating mga TNVS, ang ating mga bus, ang mga UV Express, ay wala na pong sasakyan ng ating mga manggagawa pupunta sa kanilang pinagtatrabahuan. So direct subsidy po ang ginagawa dyan. Yan po ang ating pinag-aaralan today at babalangkasin po ng Kongreso para kung ano pong kinakailangan po ng ehekutibo para po ito maging epektibo. Nakita po natin sa nakaraang hearing na nakakagulat, Ted, yung ating mga MC taxi. Itong Move It, Angkas, Tok-Tok, ano pa ho ba? Basta ito pong mga ito, nakakagulat po na joyride na yung kanila pong rehistradong mga, nung nagpa-ayuda program po ang gobyerno na immediate, ang bilang lang po ng gobyerno ay 48,000. Pero nung nagdatingan na po ang mga nagmamaneho nitong mga ito, ang sobra po ay more than 100,000 yung lagpas. So ibig sabihin may diferensya sa datos. Ibig sabihin, kung may cap ang bawat kumpanya na 15,000 kada isa, 22,000 ang isa, in reality, they have more than that na registered sa kanila based sa definition. Bakit po ito importante? Mahalaga po ito dahil nakikita natin yung pangangailangan ng policy is nagkukos po ito ng traffic. Kaya nagsiset po tayo ng cap para hindi po napakaraming pumapasok sa lansangan. Pero more importantly is dahil hindi po eksakto ang bilang, yung social protection na gusto ibigay ng pamahalaan, hindi po nagkakasa dahil mali po yung bilang. So, ito isang bagay na kailangan po, bagamat ito hindi relevant today, relevant siya kasi kailangan mapag-usapan kung paano naaabuso po yung sistema na yung mga driver hindi nila alam. Kaya nakita niyo po nagrereklamo, nagtataka po si Sec Rex na naglaan na tayo ng sufficient amount pero napakarami ang nagrereklamo at pinapakita nila ng pruweba na sila ay active. So, ito isang bagay po na kailangan mo talaga matingnan. Oo. Diyan kaya pwede nang pumasok ang efficiency ng ating pong national ID system dapat?
Sobrang tama po yan, Manong Ted. In fact, yan ang... So the two things that we're trying to do Mm, here mhm, sa utos na rin po ni Speaker Boji D is ano yung unang hakbang, ano yung pang-ICU emergency room steps natin. Ito mm, yung mga programang assistance. Pero sa pangkalahatan, ano yung ating mga kailangan gawin para maging resilient ang ating lipunan, ang ating ekonomiya, para kung in case nagkakaroon ng oil price shock na ganito in the future, hindi tayo gumigewang. At ang isang realization dito na itinutulak na rin ni Secretary Rex at ng Kongreso is kailangan ng national ID, hindi lang pangalan. Kailangan nakalagay din po oo, ano ang trabaho at pangatlo, kailangan nakalagay kung anong kanyang economic status. mm, Para kapag nagkakaroon po tayo ng programang ayuda, hindi po tayo humingi ng listahan at pinagsasamantalan ng kung sino-sino, lalo ng mga politiko. So immediate po at hindi na kailangan tipunin, pwede natin mm, electronically gawin. So ito'y wake-up call talaga that our national ID system has to be more efficient. And more importantly, it has mm. to be more pervasive. Kasi nakita po natin sa maraming tsuper po at saka maraming TNVS, wala pa rin pong national ID. So, Mm. wala pong 50 or 50% pa lang po na-issue nila ng physical ID, nagiging problema po yan. Kasi ang Pilipino, kailangan may hawak sila eh. Kahit po sabihin ninyo na pwede nyo na pong i-print yan, Oo. at pwede nyo gamitin yan, hindi rin po nagiging epektibo. Opo, yung nga po ano ho, yung kumbaga yung data, yung mga impormasyon na ito mas madali nga po at mas kumbaga mas mababawasan po ang leakage no o pagnanakaw kung ito nga po ay digital na at klaro na po yung recording po ng mga mamamayan po natin. Sa puntong 'yan, ano po ang inyong balak dito po sa in charge dito itong di ho ba ito ay nasa ano sa PSA? Na kanilang Ito po trabaho yun. na, sir, dekada na po ito na proyektuhin, bakit hindi matapos-tapos? Alam mo, pag tinignan po ninyo, humingi kami ng report sa kanila para bigyan kami finally ng timeline kung kailan niya matatapos. Kung makita natin ito is, ang dami nitong pinagdaanan. Imbis na PSA ang nagsasagawa nito is hindi na nila sa Bangko Sentral. Sa Bangko Sentral, gumawa ng isang ah, financial engineering scheme para hindi na magkaroon ng bidding at nagkaroon din ng maraming problema po doon because of so many reasons. But obviously, ito isang bagay na hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng budget dito. Pero obviously, hindi po ito na-implement ng tama. So humingi po kami ng specific timeline dyan kung kailan po nila matatapos ito dahil napapanahon na at nakikita natin today Mm, na mhm. ito yung isa sa pinakamalaking problema dahil sa kawalan ng sistema, nagkakaroon tayo ng problema sa pagdating sa mga ayuda. Okay, ayuda. So dito ho ngayon, sir, ano ho kasi 'no, ang dami na ngayon na mga ayuda na inilalabas maliban po dito sa AIX, maliban po sa DOTR sa kanilang pondo, ngayon meron pang DOLE tupad. So kayo po sa Kongreso, paano po ang inyong gustong gawin ho dito na masiguro natin na walang duplication, may mga lugar na po ngayon na nagsasabi binabawasan daw ho yung natatanggap para lang ho natin masiguro na kahit na po medyo komplikado at may kakulangan po tayo doon sa datos na hindi po naman ito na pagmamalabisan o nakukupitan. Ang ginagawa po dyan is nag-segmentize po muna sila. So ibig sabihin po for affected sectors, primarily transportation, pagdating po sa mga jeepney drivers, ang may hawak po dyan ay ang LTFRB at saka ang DOTR sa ilalim ni Secretary Lopez. Pagdating naman po sa tricycle, ito po ay nasa DALG at sa mga LGUs. Pagdating naman po sa mga fisher folk at magsasaka, ay may listahan na rin po dyan ang ating Department of Agriculture. Pagdating naman po sa iba't ibang mga affected sectors na hindi nakakover, ang Mm. pumapasok po dyan ay DSWD. So, sinabi ho natin sa kanila na kailangan po natin ma-centralize po ito lahat dahil maaari pong ang isang nakikinabang po sa usapin ng programa ng isang ahensya ay Mm. ayaw naman po natin makinabang doon sa iba. Pero ang higit pa ho sa lahat dyan, Manong Ted, ang pinaka-importante dito is hindi ayudang pera. We have to recognize kung saan nanggagaling ang problema. Ang problema dito is hindi ito parang COVID na lahat apektado. Hindi makapasok sa trabaho, sarado ang kumpanya, hindi makapunta sa bilihan, sarado tindahan. Hindi po ganun eh. Ang problema natin is very isolated, although malubha. At ang problema ay presyo ng langis. Mm. Kailangan po dyan is yung, kung nasan man po yung sakit, meaning particularly transportation, whether it is Mm. public utility transportation ng pasahero, whether it is transportation of goods,
dito tayo mag-concentrate. Bakit po? Gusto natin mag-concentrate ng assistance dito so that hindi makaapekto ng presyo ng ibang bilihin. Yung gulay na dinadala, kailangan po yung truck na nandun, kung anong kanya sinisingil noon, ay kailangan natin bigyan ng assistance yan. Whether it is public government assistance or private sector. So halimbawa, ginagawa po ng DOTR is lahat po ng maggugulay pagdadaan po sa NLEX at saka sa SLEX ay nagkaroon sila ng agreement na pumayag na po na sa report po nila ay libre na po ito. Hindi na po ito sisingilan. So malaking kabawasan po yun. Pangalawa po dyan is imbis na bigyan natin ng pera yung driver at hindi natin alam kung ito nga ay gagamitin ng operator o kaya nung may-ari ng truck para tulungan yung mga magsasaka, ay ang balak ay ibigay ito sa mga magsasaka mismo para meron silang voucher na para pag siningil sila ng truck, nagdagdag, nagdoble, ito ang gagamitin para siguradong magamit talaga ng magsasaka. In short, we have to really concentrate there kasi nandun po ang sakit. Kumbaga sa katawan, sabi ko nga, ang sakit ay nasa bato. Hindi naman po sa puso. Pero apektado po lahat dahil yung bato ay hindi nagpa-function. So kailangan po tayo mag-concentrate po doon. But most importantly, tulad ng sabi ni Manong Ted, the task is not just to heal the body o gamutin ito today sa mga ayuda. Pero paano ihahanda ang ating ekonomiya para ng national ID system, mas malinaw ang ating gawain. Pangalawa po, ang ating public utility vehicles, wala pang 1% dyan ay electric. So kailangan po natin buhusan po yan at magkaroon na po ng target ang gobyerno, hindi po ng ingas kugon. Gagawin ba natin electric ito o hindi? Mo-modernize ba natin or what? So kung magmo-modernize tayo, kailangan gawin natin kuryente. Kasi ang mga kalapit bansa natin, nagkukuryente na, nakikita natin na nagiging less ang negative effect ng oil price shock kapag hindi na tayo umaasa sa petrolyo. Opo. Okay. So, Congressman, kung sa excise tax po ay mukha po sa pagtansya ng iba, mukhang hindi bibigay dito, no? Ang presidente na tanggalin ito pansamantala lamang sa diesel po at sa gasolina. Asa pa tayo sa suspension po ng VAT sa petrolyo? Well, yan isang bagay din po na ako una dun sa excise tax, hindi ako naniniwalang wala ng pag-asa. Kasi kahit po sa aming mga discussions dun sa nakaraang araw, ay open sila dito. Lalo na ngayon ay mukhang tataasan naman ng presyo dahil hindi nagiging stable ang ceasefire. So, sa tingin ko, kabahagi dun sa naging decision nila kung bakit hindi isama is dahil bumababa na yung presyo. Nag-rollback nung isang araw ng 20 pesos, so may inaasahan sana sila. But because of the uncertainty sa ceasefire, ay tila magtataas na naman next week dahil nagtaas nga ang Dubai ng presyo. So, naniniwala ako, Ted, na nire-reconsider at tinitingnan nila ito. Yung suspension ng VAT sana sa langis, ang pakiusap natin dyan ay panandalian. Pwede ng 1, 2 buwan. Masubukan natin, makita natin kung ano ang magiging epekto nito pagdating sa presyo mismo ng pump doon sa gasolinahan. Okay. Kung makita natin hindi siya nagiging epektibo, pwede natin i-reconsider para ibalik ulit. Opo. Pero Congressman, do you need a Republic Act for the President to do that? Yes, we need that. Kasi tulad nung sa excise tax, ito ay nakasaad na po sa batas at hindi pwedeng gawin ng executive na i-suspend lang on their own o i-cancel ito o hindi kolektahin. So ito po yung pinag-uusapan natin dito is kasama po yan sa ating ilalabas na mother bill. Tawag ko po yung mother bill dahil alam mo naman, Ted, ang bill dapat one subject matter, one title. Pero napatunayan po natin sa bayanihan that if it is in response to An emergency. catastrophe or urgent at napakalawak, ay pwede ho natin gawin itong omnibus bill which will cover not only the public sector but even the private sector, tulad po ng suspension ng pagbayad ng mga utang ng mga transport sector. Tulad po ng pag-i-extend ng expiration ng mga licenses ng ating mga, whether ito po ay prangkisa o whether ito po ay lisensya, kung ikaw ay konektado po sa transportasyon. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, no, meron na ba kang paramdam dito ang DBCC para sa kanilang proposed budget for next year para po sa inyong pagsusuri at kung ano ho ang ngayon pa lang maaaring sabihin na natin na magiging iba na ang takbo po ng inyo pong pagbibigay po ng budget sa gobyerno?
Well, Ted, hindi namin pinag-uusapan yung next year. Pinag-uusapan namin yung this year. Meaning, nagwawalis tayo ng mga continuing appropriation ng 2025 at kung ano pwedeng i-postpone muna sa 2026. Mhm. Kahit si Secretary Gatchalian nagsabi kahapon nung nag-uusap kami para maghanap kung ano mga pondong pwedeng magamit, baka pwedeng i-suspend muna. Sabi niya, i-suspend ang mga infrastructure o capital outlay ng mga bagong building na hindi naman pwede namang ipa-next year Okay. yan. Kasi Mhm. mas importante magamit natin dito sa mga programa. Kasi tama nga naman, aanhin mo ang mga gandang building kung wala ka ng programang mapapatakbo. At kung mas dadagsain ka, mauubos lang din. Ano po? So, ito yung mga hakbang na ginagawa natin. And ang Committee on Appropriation din is already talking to the DBM in terms of ano yung mga efficiency at saka resiliency measures para gawing mas hindi tayo apektado ang ating ekonomiya Aha. pagdating po sa oil price shock in the future. Oo nga, no? Oo nga po, before talking about next year's budget, itong ngayon muna. Kayo po sa Kongreso, meron na ba kayong mga cost-cutting measures, sir? Meron na po dito, twice a week na lang po pumapasok dito para tipid po sa kuryente. Ang kuryente dito po runs in the millions. Ano po? Mhm. Sinabi na rin po ni Speaker Boji D na pagdating po sa iba't ibang mga activities ay pinakancel na po niya. Meron po kami isang malaking ASEAN Legislators event na Mhm. talagang it was meant to be a showcase. So pati po yun ay nire-reconsider kung ano yung mga pamamaraan para ibaba. I think lower than 60-70% ang pagbaba doon po sa gawain na yun. Okay, sige po. So muli ho kaming tatawag, Congressman Kimbo, para ho lamang malaman namin kung ano pong ginagawa ng Kongreso dito po sa pagtugon ngayon sa napakalaking problema ng bayan. Salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. The gentleman from Marikina, ang chairman po mismo ng Committee on Ways and Means ng Kamara de Representante. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.